pumanat tong si Angel Locsin na tiya pala ni Nery Colmenares. Akala ko nung una pamangkin. Pero tiya siya. pala. Oo. Matanda siya sa dugo, mas bata siya sa edad. Yon. May mga ganun eh. Opo. Yun. Ngayon, sabi niya kasi, binatikos niya si Robin Padilla. Sabi niya parang, ano nangyari sa'yo? Di ba dati namundo ka pa para ipaglaban ng bayan? Pagkatapos, ngayon, nung nire-red tag daw si Angel, tahimik daw si Robin. At parang nagpagtsikahan pa sa mga nagre-red tag. Pagkatapos, bakit daw pinagtatanggol ni Robin si Pastor Kibuloy? Muslim siya. Ano naman kinalaman noon? Di ba? Sariling desisyon niya yun. Parang nanunumbat pa. Opo. Na kasi hindi nga sang-ayon si Robin sa paniniwala ni Angel Locsin. Also known as Angelica Colmenares. Yan ang totoong pangalan yan eh. Totoong pangalan. Angelica Colmenares. Ay parang walang kwentang tao si Robin Padilla. Kanya-kanya. Bukas na liham ito. Kaya sumagot ako. Eto ang sabi ko mga kasama. Maikli lang naman ito. Opo. Sabi ko, Dear Angel Locsin, or should I say, Miss Angelica Colmenares, niece of Nery. Hindi pala niece, aunt pala aunt. I stand erected. Corrected. Corrected. Mali. Sabi ko, eto, ang aking isinulat. Pabayaan mo na si Idol Robin. Yun ang paninindigan niya. Ikaw ba ay pinakikialaman kanya sa mga pinaniniwalaan mo? Isinumbat mo pang magkasama kayo dati. Kaya nga dapat nagalangin mo siya dahil may pinagsamahan kayo. Yun. Bakit ba kayo kasing mga dilaw, pinklawan, o kung ano man ang kulay mo, ay may problema kayon lagi sa mga ibang opinyon? Na para bagang kapag hindi sang-ayon sa inyo ay wala ng kwenta. Iyang pagiging sanctimonious ninyo ang dahilan kung bakit kayo kinamumuhian ng majority ng ating mga kababayan. Ipinamukha mo pa na dating namundok siya upang ipaglaban ng bayan, ngunit tila nag-ibaba ang pananaw niya. Ganun po talaga. People change. Parang tayo, tumaba na pareho. Pero at least ikaw, maganda ka pa rin. Di ba? Yan. Pinuli ko naman siya, no? Si Darna ka pa rin. At ano namang kinalaman ng pagiging Muslim niya sa pagtatanggol niya kay Pastor Kibuloy? Kung sa tingin niya ay biktima ito ng injustice. Wala ba sa Quran na dapat ipagtanggol ang naapi? In poor taste po ang pagdawit niyo sa kanyang pananampalataya. Dapat laging in good taste po kayo. Parang Arce Dairy Ice Cream, lalo na yung mantikado flavor. Kayo nga palagi kayong pinagtatanggol ni Nery. Although hanggang salita lang yon. Ang hilig manghamon noon sa akin sa Department of Justice. Sa labas daw kami. Pero noong nag-call ako, biglang nawala. Naligaw ng pinto. Ibinoto si Bino ng mga taong bayan sapagkat tunay na tao siya. Yan ang Robin na kilala at hinangaan namin. Hindi plastic. Tulad ng iba sa inyo na ang ekspresyon ng pagmamahal kuno sa bayan ay ang pagbibigay ng dole-outs tuwing birthday. Tinatratong parang busabo sa mga tao na napipilitang mag-agawan sa kakaunting ayuda ninyo. Hilig pang i-flex sa SOCMED yung pagtulong. Ew! Ayun, may namatay tuloy. Nakakalungkot. Opo. Maaring mahal mo ang bayang Pilipinas. Si Robin sigurado ako sa pagiging makabayan niya. Ngunit huwag mong ipagpilitan na kumilos siya ng gaya sa gusto mo. Yon. Huwag tayong maging parang mga pariseyo na sa tingin nila ay sila lamang ang may angking kabanalan at ang mga hindi sang-ayon sa kanila ay dapat itakwil. Tama ka. Ang utang na loob ng mamamayang Pilipino ay sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi sa iyo o sa iyong grupo o sa paniniwala ninyong nais ninyong sapilitang sundin ng lahat. Tama na ate, gising na. Ngunit tingin ko, para sa iyo at mga tulad mo, hindi na magbabago ang kaulaluan nyo. Huli na ang lahat. Okay.
Diba? Apaka-ipokrito eh. Grabe itong mga taong to. Sila lang ang tama. Anyway, uminit yung usapin tungkol sa investigasyon daw doon sa Asian Games noong 2019. Yes. At di ba sinabi ko kahapon, tatawa-tawa ko. Opo. Sabi ko, imbestigahan nyo yan. Ang isa sa mga nasangkot dyan, si Vince Dizon Oo nga. na itinamanda ng Citizens Crime Watch noong 2019. Nandiyan Tagal na ba na sa pala. ating linya ng komunikasyon ang Tagal na Pangulo pala ng nun, Citizens Crime Watch? Ayan. Wala pa. Okay. Oo. Anyway, habang hinihintay po natin si CCW President, National President, Jigs Magpantay, ay pasalamatan natin. Yun. Tayo parehas dito. Opo, Si Direktor Matibag. Opo. Ayan. At matibag siya. Oo. Ayan. Diba sabi natin nung isang araw, Opo. ano ba naman yang si Matibag? Inuuna pa yung pagpasyal-pasyal Opo. sa Bangkok. Baka gustong bumili ng Bangkok. Sa Bangkok. Pero nagbago. Oo, nagbago! Yun ang maganda. Hindi siya nagbabago ha. Oo. Yung kanyang plano nagbago. Yun. Kasi nung una, kanyang gina-justify Opo. na ito daw ay importanteng anti-scam summit na may mga ibang kinatawan ng iba't ibang mga law enforcement agencies mula sa buong mundo. Opo. At parang nanghihinayang pa siya na hindi pumunta kasi makakatsikahan daw niya. Parang side talk. Okay. Yung direktor ng FBI, Federal Bureau of Investigation, si Kash Patel. Di ba marami ng cash si Matibag? Di ba nandun sa video, Cash. nagkumain sila sa restaurant, tinanong Ayun. nila kung magkano yung bill, sabi sa kanila 100,000 something. Oh. Di ba nagyabang siya, sabi niya, uy, ang liit pala, ito 1 milyon, di ba naglabas ng 1 milyon, di ba? Oh. Di ba? Yun lang. Oh. Yun lang. Marami ng cash, gusto pang kausapin si Kash Patel. Cash Patel. Ano ba naman yan? No, anyway, natauhan. Ayun. Tinatablan din pala. Oo. Hindi, nag-isip lang yun, sir. Meron pala siya noon. Oo. Nag-isip. Nag-isip? Kasi sabi niya, Nag-isip. Ayan. At sabi niya, hindi na daw siya pupunta. Yun. Oo. That's it. At magpapadala na lamang siya ng kinatawan mula sa NBI. Good At idea. tamang desisyon yan. Opo, good idea. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa pag-aano. Opo. Alam niyo, yung NBI talaga, magagaling ang mga tao dyan. Yung mga karir, ha? Noon. Matagal na dyan. Noon. Hindi, kahit ngayon. Oo. Marami akong kilala dyan. Yung isa nga, estudyante ko pa eh. Ayan. Maraming magagaling dyan na alam ang ginagawa nila. Opo. Si Matibag, hindi naman karir yan eh. Hinugot lang yan. Kung saang ewan eh. Pero lawyer siya, di ba? Hindi naman marunong sa law enforcement yan, sa investigasyon, sa intelligence. Hindi naman karir Walang yan eh. training. Walang training. Di ba, politiko yan kung tutusin mo. Sabi Opo. nga ni kaibigan nating Egay Arice, Oo. political operator yan eh, di ba? Bigyan mong ilalagay dyan. Anong alam niyan doon sa pag-uusapan? Dekada ang kailangang training para makapag-discuss ka ng maayos doon. Ayun. Anong i-discuss niya ron? Isasampi na si Mike Defensor, di ba? Yun ang masakit. Yun ang gagawin niyo roon, di ba? Kakain sa restaurant na may dalang 1 milyong piso. Yung grabe. ba? Magmura sa telepono. Di ba yung dinedetret niya, kumalat galit na galit yun siya. eh. Ay, happy Video. 1,000 Hi, live thank you, viewers sa guys. DCR Yeah. YouTube. Salamat po. Thank you for watching. Yan. Hindi rin siya makikipag-usap ng maayos dun eh. Ayun. Maigi na yung isang tao na matagal nang pinag-aaralan niyang anti-scam. Oo, yung anti-fraud. Opo. Dito sa Pilipinas na mga multinational crimes. Kailan lang naman siya sa NBI eh. At lahat ng oras doon ay ginagamit niya para iharas ang mga kalaban ng pamahalaan. Anong isasabihin niya roon? Ganito po, Mr. Kash Patel, kung paano mangharas ng mga kalaban. Nako. Out of tune yan, attorney. Oo nga eh. Maigi Nakakahiya naman. tayo. Okay. Okay. So, ayan na.
magpapadala na lamang ng kinatawan. That's good. Sorry, Mr. Matibag ha, hindi natuloy yung iyong pasyal sa Thailand. Alam mo, may naalala akong kwento dyan eh. Alin po? Yung isang kaibigan ko, isang beses ha, tumatakbo siya, tuwan-tuwa siya. Aha. Sabi niya, oh no, it's a boy! Ay! It's a boy! Akala ko nanganak yung asawa. Oo. Umiyak pa siya eh. Sabi ko, it's a boy! Oh, bakit? Hindi na ako babalik sa Thailand. Teka, ganon. Ano ba yun? Ba't napunta ganon? Attorney, Di ah? ba maraming ladyboy doon? Ah.